Nakararanas din ngayon ang pag-uulan ng ilang lugar sa Bataan na tinamaan ng landslide kahapon. May live report si Cesar Apolinario. Cesar! Iga na kagabi ay maayos pa ang naranasang panahon dito sa buong Bataan. Pero kaninang mga alas 5 ng umaga ay lumakas ang pagbuhos ng ulan at yung mga residente na nakita natin kanina, although sinasabi nila normal lamang naman daw ito dahil kapag may habagat ay talagang ganito ang naranasang panahon. Kanina, Igan, ay nakausap ko ang opisyal ng DRRMO at sinabi nga na wala pa raw kanselasyon ng klase pero magkakaroon pa ng meeting mamaya at ipapatawag ng ibang ahensya kung magkakaroon ng or i-announce nila na ipakansela ang klase sa lahat ng antas dito sa Bataan. Moderate to heavy rain ang nararanasan dito sa mga oras na ito at ayon mismo sa opisyal ng DRRMO o Disaster Risk Reduction and Management Office na si Colonel Odi Atienza, ganito ang inaasang panahon dito sa Bataan hanggang sa mga susunod na araw. Base na rin yan sa abiso sa kanila ng DOST pero ayaw magpakakampante ng mga opisyal dito sa Bataan kaya madalas ang isinasagawang meeting ng mga ahensya rito at patuloy na nakatutok sa 12 bayan dito sa Bataan. Ayon sa mga residente, madalas daw na kapag ganitong tuloy-tuloy ang pagulan ay madalas na makakita sila ng mga bangka sa lansangan o mga palutang na gamit ng mga residente sa paggala. Pero sa ngayon ay payong lang ang panlaban sa ulan na gamit nila. Sa 12 bayan dito sa bayan, sa Bataan, isa lang ang tinutukoy na malayo sa coastline. Ito ang Dinalupihan, Bataan. Pero alam nyo, Igan, nakausap ko yung alkalde dyan. Ang pinakagrabeng nakapinsala tuwing may banta ng bagyo at habagat ay ito ngang Dinalupihan dahil daw bagsakan ito ng tubig mula sa bundok at kalapit na probinsya gaya ng Pampanga. Kaya umaabot ng hanggang lagpas bubong ang tubig dito lalo na kapag sa mga mabababang lugar at tuloy-tuloy ang pag-ulan na dulot ng habagat. Samantala, bagaman lumabas na ang bagyong Egay, pero pumasok naman ang bagyong Falcon. Ito ang tinututukan ng mga otoridad dito. At mamaya, Igan, inaasahan nga na magkakaroon ng meeting ang lahat ng ahensya. Standby daw muna sa lahat ng mga estudyante rito sa Bataan dahil hindi pa talaga alam kung mag-aanunsyo ng pagkakansela ng klase. Igan? Cesar, yung lugar kung saan may gumuho, ba't binalik pa yung pamilya? Hindi naman magiging maganda ang panahon sa susunod na mga araw. Nagkaroon na kasi ng assessment dyan ang DRRMO at sinabi naman nila na maayos naman daw yung lugar. Meron kasi, Igan, na makapal na pader dyan sa mga kabayan. Ang magiging problema lang daw kung lalakas ng medyo malakas nga ang ulan ngayon. At kung magpapatuloy ito hanggang mamayang tanghali o hanggang mamayang gabi, pag-iisipan ng opisyal ng DRRMO at ng mga opisyal ng Dinalupihan kung papabalikin sa evacuation center itong 5 hanggang 10 pamilya. Pero sa ngayon ay maayos pa naman daw ang sitwasyon kahit dyan sa Dinalupihan. Kausap ko yung alkalde. Sinabi niya na hindi pa rin nagbaba at yung itsura ng bundok sa ngayon, yung lakas ng ulan, yung bumubuhos na ulan dito sa lugar nila ay hindi pa naman ganun makakaapekto raw sa kabundukan. Igan? Maraming salamat, Cesar Apolinario.